Ang mensahe natin sa umagang ito ay pinamagatan nating Living in the Will of God. Ang pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga po na tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil ito ay may kaugnayan sa ating maaring hantungan sa dulo ng ating buhay. Ayon po sa Matthew 7:21 ay ganito ang pagkasabi, "Marami ang tumatawag sa akin na Panginoon, pero hindi ito nangangahulugang makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian." So malinaw po na ang pagtawag sa Diyos ay hindi po sapat na tayo ay makapasok o makarating sa minimithi nating kaharian ng Diyos, kundi sila lamang na sumusunod sa kalooban ng ating Ama, ang Panginoon, ayon sa kanyang salita. Now, madali pong sabihin na tumatawag, sumusunod, pero ano po ang batayan natin? Ang sabi sa Marcos 7:8 ay makikita natin, tingnan natin dito sa salita ng Panginoon, Mark chapter 7, verse 6 up to 8. Ang sabi ay ganito, sinagot sila ni Jesus, "Tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na mga nagpakitang tao. Ayon sa sinulat niya, sinabi ng Diyos na iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lamang lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, dahil ang mga itinuturo nila ay mga utos ng tao. Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ay ang tradisyon ng tao." So madaling salita na mayroon pong ang tinatawag na kalooban ng Diyos ay nakabatay sa kanyang salita. At ito ay naaayon kung atin itong sundin, ito daw ang tunay na tayo ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban. So madaling salita, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang sinusunod natin. Dahil pag sinabi daw natin ang Panginoong Hesus ay siya ang ating Panginoon, ngunit hindi naman tayo sumusunod sa kanyang mga salita, ay baliwala. Ito po ang sabi sa Lucas 6:46, "Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko?" Mga kapatid, kung hindi tayo sumusunod ayon sa salita ng Diyos, maaaring sabihin lang natin, tinatawag tayong born again, pero hindi natin binibigyan ng kahalagahan ang mga salita ng Diyos, hindi daw tayo ituturing na kabilang sa mga tinatawag na sumusunod sa kanyang kalooban. Subalit, ang layunin natin sa ating pag-aaral ngayon ay paano tayo paano ipamuhay ang kalooban ng Panginoon. Paano tayo mamuhay? At sino-sino ang mga sinasabihan nito? Okay? Ngayon po ay ating tingnan ang 3 punto sa pag-aaral natin. Una, ang pangako ng Diyos sa mga sumusunod
sa kanyang kalooban. So the promise of God to those who follow His will. Pangalawa, the process to know the will of God. Ano ang proseso para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos? At ang pangatlo, the pleasure, ang kagalakan sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Okay? So, mayroon pong pangako ang Diyos. Kanina, binasa na natin, no, yung una, sa Matthew 7:21, na ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay papasok sa kanyang kaharian. Ano pa ba? Sino pa ba ang pinangakuhan ng Panginoon? Ano pa ba ang pangako niya? Sa unang Juan 2:17 ay makita rin natin itong pangako ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. Ang sabi sa 17, ang mundo at lahat na bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Pag ikaw pala ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ang pangako niya, ikaw ay mabubuhay magpakailanman. Now, yan ang pangalawang pangako ng Panginoon. Mabubuhay ka kasi lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon. Pangatlo, sa Matthew 12, Kapitulo 50, ay mababasa din natin yung tinatawag na pagsunod, pangako ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanyang mga salita o kalooban. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Ibibilang ka ng Panginoon na kanyang kasama, ikaw ay kapamilya ng Panginoon dahil sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. So ito yung mga pangako ng Diyos. Pag ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, ikaw ay malapit sa Diyos. Roma 2:18, isa pang pangako sa mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Diba? Ating mababasa sa Roma 2:18 ay ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon na atin pong pakinggan. Kasi napakahalaga po nito. Ang sabi dito, ay ganito. Alam ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos at alam din ninyo kung ano ang dapat gawin. Dahil itinuturo ito sa inyo ng kautusan. Ang ibig sabihin, pag ikaw ay nagbabasa sa salita ng Diyos, matutunan mo ang kalooban ng Diyos. Hindi ibig sabihin, pag hindi ka nagbabasa, hindi ka nagbuklat ng Biblia, hindi ka nag-aaral, hindi mo talaga malalaman ang kalooban ng Panginoon. Malalaman daw ito kung buklatin mo ang salita ng Panginoon at basahin mo. At sa Roma 12:2 ay makita rin natin ang isa pang pangako ng Diyos. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So, ang Diyos ay nagnanais na ayusin ang ating mga buhay sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip
kung ating babasahin at sundin ang kanyang mga salita. At nagnanais ang Diyos, ayon din po sa ating Panginoong Hesus, na yung kalooban ng Diyos na nasa langit ay nais ng Diyos na maganap dito sa lupa. Kaya kung ating titingnan dito po sa Matthew chapter 6 verse 10, atin pong tutunghayan ito mga kapatid. Ang sabi po ay ganito, at kung Matthew 6 verse 10, nawa magsimula ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. So, nais ng Diyos na yung kalooban niya sa langit ay maidala niya, magaganap dito sa lupa. Kaya yan ang mga pangako ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi niya ipinagkait sa atin. Pwede nating masunod at gusto niyang magaganap. Now, ang pangalawang punto na ating pag-aaralan ay the process to know the will of God. Hindi po natin basta lang maintindihan ito. May proseso. Ang proseso ng Diyos ay una, tatawagin Kanya. May calling. Kaya nga, kung napapansin ninyo, hindi lahat ng tao na born again, kung minsan nabibilang lang sa ating daliri, kasi iilan pa lang ang tumugon sa pagtawag. Maaring maraming tinawag, pero yung iba hindi pa tumugon. Kasi po, ang una, ang kalooban ng Diyos ay magaganap sa mga taong tinawag niya. Kaya nga, hindi natin mapipilit ang tao na maniniwala hanggat hindi nila marinig ang tawag ng Diyos. Katulad ni Apostol Pablo, tinawag siya ng Panginoon. Kaya basahin natin sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 1. Mula kay Pablo na tinawag upang maging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, kasama si Sostenes na ating kapatid. See? Si Apostol Pablo ay tinawag. Kaya tayo, ang ating pagiging isang mananampalataya ay bunga ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Yung ating pagtanggap kay Kristo ay bunga, yun ay ating pagtugon sa kanyang pagtawag sa atin. Kaya talagang may pagtawag, hindi lang basta na born again ka dahil gusto mo lang, kundi gusto rin ng Panginoon. Dalawa po ninanais ng Diyos. Kaya po, kung ikaw ay born again na ngayon, pahalagahan mo ito dahil tinawag ka ng Diyos. Pangalawa, ang kalooban ng Diyos, hindi lang ikaw tinawag, kundi ikaw ay ipinanganak. Ipinanganak ikaw sa pamilya ng Panginoon. So, sa James chapter 1, verse 18, ito po ang pagkasabi ng salita ng Panginoon. Sa Santiago 1:18. Ang sabi ay ganito, ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. So, ang ibig sabihin, tayo po ay tinawag ng Diyos at tayo ay ipinanganak. Ang sabi dito, kayo ay
ayon sa kalooban ay ginawa kayong mga anak ng Diyos, ipinanganak kayo. So ako at ikaw, nung tinanggap natin si Jesus, tayo ay ipinanganak sa kaharian ng Panginoon. Kaya yun po ang proseso ng kalooban ng Panginoon, yung pagsunod natin sa kanyang kalooban. Kasi po, hindi po tayo na born again na gusto lang natin, kundi gusto rin ng Diyos. Hebrews chapter 10, verse 10, ito naman ang isa pang proseso ng tinatawag na kalooban ng Panginoon sa ating buhay. No? Hebrew Jes, and sabi ay ganito, at dahil sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghandog ng sarili niya. Yeah? See? So ating makikita na tayo ay nilinis, sinantify ng Panginoon. At ito ay kalooban ng Diyos. So, ang pagkalinis natin, hindi lang gusto natin, kundi gusto ng Diyos at ginawa ng Diyos. Okay? So, ano daw pa ang kalooban ng Panginoon? Ang sabi sa Psalms 143, verse 10. Tingnan natin sa Salmo, Kapitulo 143. Ang sabi po ng salita ng Panginoon ay ganito, atin pong basahin dito po sa aklat ng awit, o Psalms 143. Ang sabi po ay ganito, 143 verse 10. Turuan niyo akong sundin ang iyong kalooban, dahil kayo ang aking Diyos. Patnubayan sana ako ng iyong butihing espiritu sa landas ng walang kapahamakan. So, ang Panginoon ay nagtuturo na kung tayo ay sumunod sa kanyang kalooban, tuturuan niya tayo. Kaya nga, ang pagiging isang mananampalataya ay biyaya ng Diyos, na tayo ay napabilang sa kanyang kaharian, napabilang sa kanyang plano na tayo ay iligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan, upang masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi din sa 1 John chapter 5 verse 14. Tingnan natin. Unang Juan kapitulo 5 versikulo 14. Ang sabi po ng salita ng Panginoon ay ganito. Basahin natin Ang sabi niya sa 14, at may kapanatagan tayong paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin ayon sa kanyang kalooban. So hindi lang na ang kalooban ng Diyos ay ito'y iyong kumbaga nga mararanasan na ibigay niya, kundi ito daw ay may mga bagay na hinihiling tayo na kung atin daw itong hilingin ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kalooban ng Panginoon, kung wala pa yan sa inyo ngayon, ay ibibigay ng Panginoon. So ang proseso ng kalooban ng Diyos ay kanyang tinatawag, tayo kanyang ibinibigay sa atin, at ngayon ay atin na ring matatanggap dahil tayo'y nasa kanya ng kaharian.
So, ibig sabihin, yan ang proseso. The process of knowing the will of God. Una, tumugon ka sa tawag niya. Pangalawa, babaguhin ka niya, babanalin ka niya, at ikay tuturuan niya. At ngayon, panghuli, ikaw ay makapanalangin na. So, kung anuman ang ninanais mo ayon sa kanyang kalooban, ipinapangako niya na ikaw ay ibig. Panghuli po, the pleasure of obeying the will of God. Kung ikaw ay anak na ng Diyos, una, nasa kalooban ka na ng Panginoon. Ngayon, ano ang gagawin mo? Ano ang ating ibalik sa Panginoon? Di ba ang kagalakan na sundin siya? Hindi natin atin siyang suwayin, kundi ating gampanan ang ating tungkulin at ang ating kalagayan na tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Okay. So, ano-anong mga dapat nating gawin? Ating makita sa chapter 1 Peter chapter 4 verse 2. So, tingnan natin napakaganda itong sinabi sa chapter 4 verse 2. Hindi na siya sumusunod sa masama niyang ugali, kundi sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Babasahin ko sa verse 1 para maintindihan. Dahil naghirap si Kristo sa katawang tao niya, dapat ay handa rin tayo maghirap sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis ng hirap. Hindi na siya sumusunod sa masasamang niyang ugali, kundi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung ituloy ko sa verse 3, kaya wag na ninyong gawin ang ginagawa ninyo noon ng mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Puno ng kahalayan ang buhay niyo noon at sinusunod ninyo ang nasa inyong laman. Palagi kayong nagtitipon-tipon para mag-inuman at gumagawa ng mga bagay na kahiya-hiya. At sa pagsamba ninyo sa inyong mga Diyos-Diyusan, kung ano-ano pang masasamang bagay ang ginagawa ninyo. Pero nagtaka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos, kundi bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay. Kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. Ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila dahil hinahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Kaya mga kapatid, hindi na daw tayo namumuhay ayon sa kamunduhan. Ngayon, ang ating kagalakan ay ang pagsunod na sa Diyos. Tinatalikdanan natin ang mga gawain na walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Kundi ang ating pamumuhay ngayon ay gawin natin para kay Kristo. Yun ang dati nating pag-uugali ay atin na itong iwasan or atin na itong talikdan. Ano pa ang sabi ng salita ng Panginoon? Ano ang mga kagalakan natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Sa Efeso 6:6 ay ganito ang sabi ni Apostol Pablo, ang kanyang salita sa mga taga-Efeso ay ganito. Sabi niya, gawin ninyo ito ang paglilingkuran ninyo, gawin ninyo ng kusang loob, hindi dahil sa nakatingin sila para sila'y malugod,
kundi dahil mga alipin kayo ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo na may mabuting kalooban na para bang ang Panginoong mismo ang pinaglikuran ninyo at hindi na ang tao. Alalahanin ninyo na ang gantimpala ng Panginoon ay bawat isa ayon sa ginagawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi. So, ang pagsunod sa Diyos ay, kung ikay empleyado, trabahante, huwag mong tingnan yung amo mo, ang tingnan mo ang Panginoon na nakatingin sa iyo. Maging tapat ka sa paglilingkod mo. Maging tapat ka sa pagsunod sa Panginoon, bagamat gumagawa ka ng trabaho. Naaring may amo ka, pero ang iyong paggawa ay para kay Kristo. Sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 10, binanggit din. Atin pong tunghayan din ang mga salita ng Panginoon. Ang sabi rito ay atin pong mabasa Romans chapter 1 verse 10. Lagi ko ring idinadalangin na loobin sana ng Diyos ay makapunta riyan sa inyo. Nananabik na makita kayo para sa maipamahagi sa inyo ang mga espiritual na kalooban sa pagkatatag sa inyo. Ano po ang mensahe rito? Ang kalooban ng Diyos ay hindi lamang sa pagtatrabaho, hindi lamang sa pamumuhay, kundi maging sa atin palang pang-araw-araw na mga gawain, katulad ni Apostol Pablo. Ang kanyang pagpunta sa Roma ay kanyang ipinapanalangin na makarating siya doon ayon sa kalooban ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos ay minsan may mga binabalak tayo, pero ang atin antayin, ito ba'y kalooban ng Panginoon? Kasi may mga times na ang ating ginagawa o pinapuntahan hindi naman pala worthwhile. No? So, nagiging sensitibo tayo kung loobin ng Panginoon. Makarating kami dyan. Kung loobin ng Panginoon, idinadalangin natin. Kasi ang ating mga hakbangin bilang mga Kristiyano ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. May kalooban na ang Diyos para sa atin. Hindi na tayo basta-basta kung saan-saan tayo makarating, kundi ating antayin ang tawag o ang patnubay sa atin ng Panginoon. Ano pa ang sabi sa James? Chapter 4, verse 13. Dito naman sa Santiago, kasi ang buhay natin ngayon, nasa Panginoon na tayo, hindi na tayo ang may hawak. Kaya tinuturuan tayo sa prinsipyo kung paano tayo mamuhay. Sa 13 hanggang 15, ay ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng isang taon, magninegosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw man ng sandali ay mawawala pagkatapos. Kaya nga ito ay dapat ninyong sabihin, kung luluubin ng Panginoon ay mabubuhay pa tayo. Ganito o ganon ang gagawin natin. Ngunit ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagyayabang ay masama. Kung alam ng isang tao ang mabuti at dapat niyang gawin, pero kung hindi naman ginagawa, nagkakasala siya.
Mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, kung ang ibig sabihin kung ipagkaloob ng Panginoon. Ha? So, we have to have a pleasure to obey the Word of God in our lives. Kaya atin pong sundin ang layunin at plano ng Panginoon. At ang kalooban ng Panginoon ay tayo'y magiging naaayon sa Kanyang mga salita. Maging sa mga paghihirap kung minsan. May mga paghihirap na dumadating sa atin. Anong sabi sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 17? Ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti kung ito talaga ang kalooban ng Diyos, kaysa magtiis kayo sa hirap dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo ay pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya ay walang kasalanan, ay pinatay alang-alang sa ating mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. Ang kalalagyan niya, yung spiritual, ay nangaral siya kahit sa mga espiritu, sa mga taong nakabilanggo na hindi sumusunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahong iyon, matyagan niyang hinintay ng Diyos ang pananampalataya nila sa kanilang habang ginagawa ang barko. Kaya mga kapatid, ang pagtitiis dahil sa mabuting gawa ay hindi pala nasasayang. At ang panghuli, kailangan daw tayong magiging isang mature na Kristiyano or sakdal. Sa Colossus chapter 4 verse 12, ang sabi ng salita ng Panginoon ay ating babasahin. Ganito po ang pagkasabi ng salita ng Panginoon. Kinukumusta rin kayo sa kababayan ninyong si Epapras, isang lingkod ni Kristo. Lagi siyang nananalangin ng taimtim at nanatiling matatag, maging ganap at may buong katiyakan sa kalooban ng Diyos. We must be perfect or mature in knowing the will of God. Yun daw si Epapras. Kanyang minamasdan ng kanyang pamumuhay at binabantayan niya na lahat ng kanyang lakad ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, ang atin bang buhay ngayon ay ating itinalaga sa Diyos? Tayo ba ay nagnanais na yung kalooban niya ang magaganap sa buhay natin? Hindi lang yung personal nating kalooban, kundi yung kalooban ng Panginoon. Okay? Dahil ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mararating ang kaharian ng Diyos. Salamat po. Ulitin ko, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay may pangako ang Panginoon. At ang pangalawa, ang proseso. Ang Diyos ay tumatawag. Ang Diyos ay nagbabago ng tao. At ang panghuli, kailangan sa ating pagsunod ngayon ay matuwa tayo na sundin, hanapin at sundin o ganapin ang kalooban ng Panginoon. Salamat po sa ating lahat, sa ating pag-aaral. Nawa ito po'y nakatulong sa atin na ating maunawaan na mamuhay tayo na nasa kalooban ng Panginoon. Tayo po'y manalangin.
Panginoon, salamat po sa araw na ito na ginagabayan mo kami, tulungan mo kami na ito'y makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus.